Patay ang 89 na taong-gulang na babae sa sunog na tumupok sa 5 bahay sa Sara, Iloilo. At base sa investigasyon ng DFP, nagsimula ang apoy sa isa sa mga bahay kung saan may nahulog daw na nakasinding katol at hindi napansing may baga pa. Sinubukang ilikas ng kanyang kapatid ang may edad na babae pero tumanggi siyang sumama. Natrapang biktima sa loob ng isa sa mga kwarto hanggang sa masawi. Nagtamo naman ng mga sugat at paso ang kapatid ng nasawing babae. Ipinagutos na ang pagbuo ng committee report matapos ideklara ng House Committee on Justice na may probable cause o sapat na batayan para ituloy ang paglilitis sa 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang boto o walang tumutol sa mga miyembro ng komite. Pero ang defense team ni Vice President Duterte sinabing taliwas sa disenyo ng konstitusyon ang itinakbo ng proseso. Saksi, si Rafi Tima. For those who are voting in favor of the existence of probable cause in the Zabalya complaint, please raise your right hand. Unanimous ang desisyon ng 53 miyembro ng House Committee on Justice sa 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. The existence of probable cause has been declared with respect to both the Zabalya complaint and the Cabrera complaint. Bago magbotohan ng komite, iminungkahi ng ilang kongresista na ipagpaliban muna ang pagboto at bigyan ng Vice Presidente ng isa pang hearing day para sagutin ang mga reklamo. Hindi po ba medyo mabilis ang pagboto natin? I think it would be prudent for us, in the interest of fairness, to extend by 1 additional hearing date. Hindi po ito, Madam Chair, para pabain ang ating proseso. I would tend to agree with our colleague. Out of abundant caution, as we keep saying, that we should afford the Vice President more chances. Bagay na pinalaga ng ilan pang miyembro ng komite. Ito na ho ang pang-anim na pagdinig. Sapat na ang ebidensya. We have given so many chances, pero wali. Consistently absent siya talaga. Ginoghost niya tayo paulit-ulit. Agree na po ako pagdating dito sa pagboboto natin as far as probable cause. Nakita na natin lahat. Sa huli, iniatras ang mungkahi na magbibigay pa ng palugit sa Vice Presidente. Sabi ng 2 endorser ng Zabalya at Cabrera impeachment complaint, higit pa sa probable cause o sapat na batayan ang kanilang nakita para ituloy sa paglilitis sa mga reklamo laban sa bise. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order, ito po ay klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Walang duda. Higit pa sa probable cause ang ating nakita. Madam Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may sunog, may malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. Inaprubahan din ang mosyon na i-consolidate o pag-isahin ang 2 impeachment complaint. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption and other high crimes ang grounds for impeachment na nakalatag sa 2 impeachment complaints. Kaugnay ito ng hindi umano may paliwanag na yaman ng Vice Presidente, ang hindi umano tamang deklarasyon sa kanyang salin, ang maanumalya umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang mga pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Iniutos ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang paghahanda ng committee report. Nakataktang aprubahan ng komite ang naturang report sa susunod nilang pagdinig sa May 4. Ipadadala ito sa plenaryo sa lahat ng miyembro ng Kamara at maging kay Vice President Duterte. May kalakip na resolusyon ng committee report na pagbobotohan ng plenaryo. Kailangang aprubahan ng resolusyon sa botong 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara o hindi bababa sa 106 na kongresista para ma-impeach si Duterte ng Kamara at matransmit ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbi namang impeachment court. Ang defense team ni Vice President Duterte sinasabing inaasahan na ang resulta ng botohan. Nanindigan silang taliwas sa disenyo ng konstitusyon ang itinakbo ng proceedings. Sa halip na ilimita ang pagtalakay sa mga verified complaint at kanilang mga attachment, pinalawak ang proseso sa mga usaping nararapat talakayin sa ganap na paglilitis. Gaya ng mga naunang pagdinig,
hindi humarap ang Vice Presidente sa Justice Committee ngayong araw. Ayon sa Office of the Vice President, nagtungo ang Vice sa exhibit tungkol sa mga Vice President ng Pilipinas sa Laguna. Aligasyon naman ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, may tumatawag sa mga Chief of Staff ng mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment kung ayaw raw nilang mawalan ng budget ang kanilang distrito. Kung kumpiyansaan niya ang liderato sa mga reklamo laban sa Vice, dapat hayaan ang ebidensyang magsalita. Hinihingan pa namin ng reaksyon dito ang House Committee on Justice. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Kinold up ng armadong lalaki na nagpanggap na customer ang isang tindahan ng tsokolate sa Maynila. Natangay ng suspect ang 2 cellphone at 16,000 piso. Saksi si Jamie Santos. Sa loob lamang ng ilang minuto, nauwi sa matinding takot at trauma ang inakalang normal na araw ng 2 empleyado ng isang chocolate store sa Santa Cruz, Maynila, matapos silang hold upin ng isang armadong lalaki. Sa kuha ng CCTV ng tindahan, hapon nitong April 23, makikitang pumasok ang suspect na nakasuot ng puting jacket at naka-helmet. Batay sa salaysay ng isa sa staff ng tindahan, nagkunwari pang bibili ang lalaki at nagtanong ng presyo ng mga tsokolating nakadisplay. Kaya't hindi sila agad naghinala at inakalang isa lamang siyang karaniwang customer. Pagpasok niya po ng store, umikot pa po siya eh. Tapos bumalik po para magtanong po ng chocolate. Sinagot ko naman po siya. Dun pa lang po, nakutuban ko na po siya. Kaya ko po binaba yung cellphone ko. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, bigla na itong bumunot ng baril at nagdeklara ng hold up. Nagulantang ang 2 babaeng staff at sa takot ay agad na sumunod sa utos ng suspect. Parang may binunot siya. Ano yung binunot? Barrel po yun. Tapos sa kanya po, pinakita niya po talaga sa amin na na totoo. Pinapaupo niya na po kami, upo daw po kami, upo. Tapos yun, nasan daw po yung mga yung cellphone po. Binigay ko na po yung sa akin agad. Tapos yun, tinanong niya po yung kaha namin, ganyan. Inopen ko na po. Binigay ko na po lahat sa kanya ng laman ng kaha namin. Ibinigay ng isa ang kanyang cellphone, habang isa-isang tinangay ng lalaki ang laman ng cash register na tinatayang aabot sa 16,000 piso. Hindi pa roon nagtapos ang krimen dahil kinuha rin ng suspect ang isa pang cellphone bago tumalikod. Ngunit bumalik pa ito upang tiyaking wala nang maiiwang makukuha. Ayon pa sa mga biktima, mabilis ang mga pangyayari at wala silang nagawa kundi sumunod para na rin sa kanilang kaligtasan. Matapos ang insidente, agad na nagtago sa comfort room ang 2 babae kung saan sila humagulgol sa takot at shock na kanilang naranasan. Kinabukasan nagtungo ang mga biktima sa presinto upang magsampa ng reklamo. Sana mahuli na siya, kuya, kasi sana makonsensya ka sa ginawa mo sa amin. Ganyan, may pamilya ka din naman siguro. Kuya, lumaban ka ng patas. Sa isinagawang backtracking ng CCTV, natukoy ng pulisya na may kasabwat ang suspect na naghihintay sa isang motorsiklo na walang plaka. Ayon sa MPD, tukoy na ang pagkakakilanlan ng mga suspect at patuloy ang kanilang pagtugis. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Posibleng may kinalaman sa negosyo ang pagpatay sa 2 sakay ng kotse sa Timog Avenue, Quezon City kahapon. Patuloy na tinutugis sa mga demotorsiklong salarin. Saksi si Emil Sumangi. Unti-unti nang nagkakadireksyon ng investigasyon ng binuong Special Investigation Team ng QCPD sa pananambang sa kulay puting hatchback sedan malapit sa kanto ng Timog Avenue at EDSA Quezon City kahapon. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 2 biktima. Ang una, ang 75 taong gulang na negosyante na si Seferino Mariano. Siya ang nakuna ng aming cameraman na nasa passenger seat at pinagtulungang ilabas ng kotse para maisakay sa ambulansya ng mga rumesponding pulis at MMDA. Ang isa pang biktima, ang kanyang driver na si Norberto Orimaco, 51 taong gulang. Siya naman yung dugo ang lalaki na nakalabas ng kotse at tumumba malapit sa Center Island. Kapwa na isugod sa East Avenue Medical Center ang dalawa, pero kinalaunan, namatay dahil sa multiple gunshot wounds. Kanina, ipinalabas ng QCPD ang mga CCTV video mula sa isinagawa nilang backtracking. At lumalabas na bago pa man makarating sa ambush site ang mga biktima, inabangan at sinundan na sila ng mga suspect. Ayun na yung tandem mo. Huminto. Ito na yung sasakyan ni Boss Perry. Sinusundan na nila sa likod. Hanggang sa makarating ng EDSA Timog Avenue. Nabaga na siya, sinusundan na po siya.
Nung pagbaybay niyo po ng Timog Avenue, the account given by the MMDA traffic enforcers na nag-stop, then doon po isinagawa yung krimen po. Pagkatapos ng pananambaang tumakas pa EDSA ang demotorsiklong salarin sa kakumanan ng Kamuning, pumasok sila sa Scout Rallios. Dito na nila inabandona ang gamit nilang motorsiklo na base sa pagsisiyasat ay lumabas na nakaw. When they abandoned the motorcycle, immediately nagpalit po sila ng damit. Pagkatapos naglakad ang mga suspect, They were on foot. Binaybay po nila yung Scout Ibardulaca. Nag-turn na po sila ng Timog. Then nag-right turn po ng Scout Torrijos. Binaybay po nila yung Scout Borromeo kung saan po doon sila sumakay ng tricycle. nagpakati daw ng Quezon Avenue at pagdating sa terminal, sumakay na ng jeep. Base sa inisyal na investigasyon ng QCPD, ang negosyanteng si Mariano ang target ng gunman. Sa dami po ng bullet hole na tumama, most likely sir, nagkaroon po ng change magazine. At ang tinitignang motibo, dahil nga businessman yung victim who owns a bar, clubs, and billiard establishment. So, meantime, yun po ang assessment natin. It has something to do with the business-related incident po. nanawagan ng QCPD sa sino mang nakakakilala sa mga suspect na agad makipag-ugnayan sa kanila. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.